Good morning, good morning, good morning. Dumaguete, magandang umaga, mayang buntag diha sa inyo. Tuesday morning, the 29th of March, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan pa man kayo naroroon, binabati ho namin kayo ng magandang umaga ngayong umaga dito ho sa Pinas, Maynila. We're broadcasting live sa aming studio dito ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, where you'll find yung aming studios and ang aming digital as well as our executive or our offices nandito ho kami. Ngayon, kami ho'y nag-aanyaya ho sa inyo na tutukan ho ngayong umaga. No? Marami ho kayong makukuha ngayong umaga kung ano yung mga updates. Sa mga hindi pa ho nag-coffee, kape ho muna kayo ngayong umaga kasi maganda na ho yung nalalagay ho kayo sa tamang estado at hindi ho kayo parang lutang. Well, mahalaga ho mga bossing na kayo lagi nakainom na ng inyong kape, paboritong tsa, paboritong tsokolate. Ako ho, kanina talagang brewed coffee ho tayo. But now, medyo pag nakita nyo, I'll drink a healthy coffee in the morning, Philippine Mangosteen. Ngayon mga boss, yan ho, ngayon. Kanina pa kasing umaga, 5 o'clock, nasa brewed coffee na ho tayo. So now, healthy na ho, ano? Which is good para sa inyo mga bossing. May health benefit ho to. Ngayon, kami ho'y napapakinggan sabay ho sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Yan ho'y Radyo Pilipinas. Eksklusibo lang ho napapanood sa telebisyon na People's Television Network and sa aming digital platforms. Yan ho'y social media, yan aming YouTube TV, and then sa aming website. Of course, may isang stasyon ho na nakishare ho sa atin, DZME 1530. Ang kanilang mga affiliates ho sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Good morning ho sa inyo mga boss. Magandang umaga. Kayo ho ba'y nagkape? Maganda ho siguro. Oh yeah. Good morning. Man, I like this coffee. Okay. Kung kayo ho'y sumusubaybay dahil meron ho kayong inaabangan kung ano mga nangyayari na ho ngayon, mga bossing, marami ho. Gusto ho namin sabihin sa inyo, part 2 mamaya, mapapanood nyo ho yung yun hong part 2 kahapon kasi part 1 nung motorista ho na anong nangyari, iniiwan lang ho sa lansangan, yung rider, binangga ng SUV, tumilapon, pinagbayad ng 1,000 pesos. Anak daw, kamag-anak daw ng general. Kapong, tanyo nga naman talaga sa Pilipinas, uso rito, yung name-dropping uso rito kapag ikay makapangyarihan, ikay nasa mataas na posisyon, ginagamit mo para iurakan ang karapatan, pagkatao ni naman dahil maliit lang siya. Itong sakit natin mga Pilipino mayayabang. Hindi naman lahat maraming matitino, pero yung mga nasa poder, lalo-lalo na mga politikong putok sa buho Politiko ba? Putok sa buho! Ngayon mga boss, kami magsasabi sa inyo, ang sino mang individual, kahit man lang yan siya'y traffic enforcer sa pedestrian para patawirin yung mga tao, respetuhin ho natin. Kahit na yan fast food worker lang na magsaserve sa inyo, wala kayong karapatan bastusin. Yurakan ang kanyang pagkatao. Walang sino man ang pwede hindi na uuso yung customer is always right. Right my butt. Kahit na customer yan, kung yan bastos naman, nanlalait sa sino man, hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Pwedeng tanggihan ang kanyang, tanggihan nyo ng serbisyo. Magagalit siguro sa inyo, depende ho, yung kumpanya pinagtatrabahuan nyo, kasi pasensya ka, pero kung paano nilalait ka na, binabastos ka na, sinasaktan ka pa. Gets nyo mga boss? Yan ho sa Pilipinas. Kaya ho may Tulfo Brothers. Lagi ho naming sinasabi yan. Hindi ho kami magagaling, pero iisa lang hong dugo na dumadaloy sa mga ugat ho namin. Simula kay Mon, sa akin, kay Rafi, kay Erwin, at meron pa akong pamangkin, si Patrick. Iisa lang ho, tagapagtanggol ng mga taong niyuyurakan. Simple lang ho. Doon sa mga partikular itong keengkoy na hinahamon ako ng suntukan. Excuse me? Oy, Congressman, di mo ata tinatanggap pa yung hamon ko sa'yo. Yung hamon ko sa'yo, sabi, magpa-drug test muna tayo at pagkatapos ipa-polygraph test. Makinig ka.
Ginagago mo yung mga tao, kala mo pati ako. Kung gusto mo talaga ng totoong labanan, tutuluan kita, elevator fight, confined space. Tingnan mo yung mga hand-trapping techniques. Going to the elbow, pati yung mga elbows na yan, headlocking. Yung mga tuhod at siko. Confined. Street fight does not have any rules. Para doon sa mga, ano ba yung sinasabing? Battle of YouTube. Diba? YouTuber, katarantaduhan, kalokohan lang yan eh. Yung mga battle of YouTuber, katarantaduhan, kalokohan lang para sa akin. Si Bitag mo magsasalita. Ang sino man maghahamon sa akin, titingnan ko muna, hindi dahil natatakot ako, paiisipin ko muna sa kanyang kimakitid na bunbunan na wag ka maghahamon kasi hindi ako entertainer. Totoong mundong aking ginagalawan. May paglalagyan ka pag hinamon mo ako. May mga street fights, may mga stair fights, makitid na mga alley. Meron mga sinasabing elevator fights, work confined space. Wala ka ng time humugot ng mga suntok. Diyan mo makikita kung ano yung mga dirty moves. Hindi yung masaring ka tapos magsusuntukan ka. Niloloko mo ako Ngayon, lolokohin kita. Lolokohin kita dahil pinagluloko mo yung mga uto-utot, mga gagong kapareho mo doon sa pinagsasabong tayo. Ikaw at ako magtutuos, hindi sa gusto mo. Gusto mo kung saan tayo magkita. Sabi ko nga, magkakamayan tayo kapag hindi tayo mag-isnaban tayo. Kapag inumpisahan mo, tatapusin ko. Believe me. Maging indecente ako kasi baka sabihin, I'm now condoning, we condemn violence in all forms. Although, kung minsan nanghahamon ako sa mga taong pasiga-siga, hindi ko tinutotohanan, hindi ko pinapansin ang hamon mo dahil para sa mga loko-loko lang yan. Pa-drug test ka muna. Pa-polygraph test ka. Tapos usap tayo. But in the meantime, privately, no cam, bibigyan kita ng private lesson. Ipapadama ko sa iyo na para manliliit ka, na para kang ewan, sa ginagawa mo, entertain yung mga lukulukot, mga uto-uto, na gusto lang magka-content sa kanilang kung ano man yan, wag na wag ako. Nakangiti ka pa. Ngitian din kaya kita. Ngayon, busy ka sa iyong pagkakampanya. Marami na ako nasabi, I will do it step by step and I will give you. Sabi ko nga sa iyo, sa edad mo na yan, mabagal ka na eh. Mas bata-bata ka pa sa akin, mabagal ang suntok mo, babagal yung mga ugat mo, matitigas yung mga muscle mo. Binti mo na, hindi mo na halos magalaw. Para kang may kulani sa singit, na para kang may almorana sa wet box. Yan bang hahamunin mo ako? Hindi kita ini-insulto, but I'm only trying to tell you, anyway, you want fun, I will give you fun. Kasi baka magkaroon tayo ng sinasabi nating, ang ayoko lang dito, walang libel dito Total, ginagamit mong social media. Para sa akin lang naman, ako'y nagsasabi lang naman ng mga bagay na get to know me more. Kong, get to know me more. I don't think that you know me. Baka bugso ng damdamin, wala ka sa sarili mo, nanghahamon ka. Think. I give you something. I have a lot of dirty moves na hindi ko sasabihin. But you know what? Nagkaisip na ako ngayon sa Pitag, I will make sure that lahat ng mga tao ko sa oras na gitgitan, they will survive in the actual situations, hindi for entertainment. Even kasi sa totoong labanan, walang ref. Wala magsasabi, walang top down. Merong akong sabihin sa iyo na ito'y matatawa ka, sayaw kamatayan, that's yaw yan. Isa ako sa mga first generation na hindi nila tinanggap nung araw yung yaw yan kasi extreme sport siya.
So what happened way back in the 80s, we'd invited yung mga fighters sa Subic na mga Amerikano, puro knockout. Pagkatapos yung mga Thailand fighter, puro knockout. Itanong mo kay Dodong Zapata, yung mauna yung aming teacher na si Nap Fernandez, Master Nap kung tawagin. So, ang sinasabi ko, kaya magbabattle YouTuber ka, 51 years old ka ako. Hindi ko nasasabihin edad ko. Nakita ko lang yung moves mo, ako na magtuturo sa'yo. Hindi kita tuturuan ng cha-cha. Hindi kita tuturuan, disco, kwak, 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 kwak. Hindi kita tuturuan noon. Tuturuan kita ng tama, rolling fist, tuturuan ng ito naman, para naman magkaibigan tayo. Para sa susunod, di ka na maghahamon. Kasi paano pag tinatulang ka ng isang Ben Tulfo sa totoong sitwasyon? Hindi ko papakita sa mga YouTuber. Sabi na iba na bahagang buntot ni Ben Tulfo, hindi pumatol. Kaya akala nyo. Gusto ko lang kasi maging desente kasi nawawala na yung issue sa taong binugbog ng pamilyang to. Anak niya tsaka siya. Yung iba gusto ng kumita, sige hamunin mo. Ginagawa kami mga uto-uto. Ito naman, sinadyang nililihis para makalimutan katarantaduhan ng anak niya si Kurt. Tandaan mo yung anak mo, hindi pa nagre-resign. Ito nagsalita ang nanawagan yung Vice Governor ng Negros. Kahapon naglabas ng announcement si Vice Governor Edward Mark Macias. Anong sinasabi niya? Bagamat nagpahayag na raw sa publiko ng resignation itong butangerong anak na si Kurt bilang board member ng Kalansanggunian, hindi pa ito nagpapasa ng formal na liham na pagre-resign. Formal letter of resignation sa kanyang tanggapan. Kasi dapat doon. Ngayon, makipag-ugnayan kayong mag-ama, bitbitin mong anak mong butangerong wala namang binatbat tulad mo, Congressman, si Kurt, bitbitin mo doon. Kasama yung official letter of resignation, kayo dyan sa media, huwag kayo maduduwag dito sa mga pamilya na to eh. Hanapin nyo, nasaan yung formal letter of resignation nitong anak? Kaya kayo mga luko-luko ng mga YouTube, battle of YouTubers. Huwag nyo kaming pinaggagago dahil totoong mundo to. May siraulo pa nagsabi, iniilagay na sa korte. Lul! Saka pa. Katusan kita mamaya dyan eh. Excuse me? Nililihis yung issue, ano? Ito mo ng issue. Pag-resignin muna to, pagkatapos kasi wala pa raw natatanggap ang Vice Governor na liham. Kinumpirma ito alas 4 ng umaga sa amin ho. Tinawagan namin. Kaya, kasi pag siya hindi pa, ay magandang pumasok ng civil service dito. Administratibo, pwede masampahan ng kaso. Kriminal, meron na kaming hinanda. Ano hong dapat magawa? Para hindi na ho siya perpetual disqualification ang hinahabol. May abogado ho kami. Hindi basta mga abogado, tatapatan ho namin itong mga pamilya na to. Nakakala sila ang may mga Diyos-Diyosan. Kaya dyan sa Negros Oriental, nagsasalita na kami. Ako, kami mga mag-utol. Yung iba tahimik lang. Pero tulad ng isang utol ko na si... Matatawa ka rito kung anong sinabi ng sinulat ng utol ko. Meron ba tayo dyan? Andyan? Give me a signal. Wala. Basahin nyo na lang yung column ni Montulfo sa Philippine Star. Matatawa ho kayo eh. Pag ang tao limitado, ano man yung kanyang limitadong bagay, kinocompensate niya sa mga bagay na kuminsan para mapagtakpan ang kanyang limitasyon. At yung kanyang limitasyon, maaring sa utak, psychology ito. Dinadaan niya sa mga, mayroon kaming tangke de guerra, mayroon kaming bulletproof, mayroon kaming mga security, mayroon kaming mga bla 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 bla. Kiloloko niyo. Lokohin yung lelo yung panot. Marami kaming
mga ganito gagawa ng masama, gawin nyo sa Manila yan. Dito nga, sige nga. Sa Negros, natatakot kasi kayo eh. Tapos, pinupuri nyo pa yung taong, ay sos, Mariosep kayo. Yan bang iboboto ninyo? Maayos nga kayo. Ginagalit ko kayo eh, para magalit kayo. Ang issue, resignation nito, wala pa. Ang issue, yung tatay, hinahamon ako, pinagtatawanan ko dahil gusto kong turuan tong kulo. Tuturuan kita ng totoo. Matututo ka sa akin pero mag-iiwan ako ng alaala sa iyo dahil marumi ang martial arts ko. Give me 2-3 minutes to give you a demo. Meron akong hinanda sa iyo. Elevator fights, stair fights, yung mga maliliit na parang practical para sa iyo. At saka sa mga alley, limitado, or nakaupo ka, sinugod ka sa mesa, ibang klase ito. Hindi ito mainstream, extreme and deadly that lead to a fatal outcome. Because that's what you call the right to self-preservation. It is not a martial arts. You don't even call it a self-defense. It's dirty. Combat ho yan eh. Naintindihan ako ng mga Israeli soldiers, siguro sa sasabihin ko kung ano yung mga ginagamit niyan. Marami ho nagtataka, marami na ako sinabi sa'yo, okay? Do you take my challenge to be under my tutelage? Ititrain kita ng tama. Kung sino may loko-loko nag-train sa'yo, pinagtatawanan ko, niloloko ka. Hindi tama yung martial arts mo. Ay, martial arts practitioner ako. Ayokong binabago. Kaya lang, yung martial arts ko, ibang klase. It's in the world where it's real. Hindi sa ring. Hindi doon sa, hey! Yeah! Hindi. Pag nasa labas na, ibang usapan na yan. Wala na. Sabi nga nila, kahit simpleng tao ka, kung minsan nga natatalo nga yung martial artist ng isang tao, pag naunahan na, biglang kumabog yung dibdib, yung betlog, umakyat sa lalamunan, hindi na makakilos, frozen na siya. Okay, this is what we're gonna have to tell you mga boss. Does anybody of you know who Jomar Pajares? The security guard na parang siya huy yung pinaluhod na nagmamakaawa, humihingi ng hustisya. Does anybody want to know this guy? Listen to his personal story. Watch. Simple at payak lang naman pamumuhay namin sa probinsya, ma'am. Yung nanay ko, nagbibinta po ng isda. Tapos yung tatay ko, pangingisda din yung pangunahing pamumuhay mo. Sa pang-araw-araw, may mahahanap ka naman, pero hindi sapat sa pamilya mo. Dahil sa pagtulong ko sa hanap buhay sa pamilya ko, yung napipilayang ka, napilit mo kayanin yung trabaho mo, ganun po talaga yung buhay namin, mahirap talaga eh. Hindi ko may pagkakaila yun. Kahit bata pa ako, kinakaya ko makatulong lang ako. Nagliliban ako sa klase ko para maghanap buhay lang. Pumunta sa dagat, kung ano yung mapagkakakitaan doon. Pumunta ako dito. Nagbaka sakali na magtrabaho, makaipon dito. Unang-una kong pinasukan construction. After ng construction, nag-apply po ako ng pabrika. Mahirap pa rin kasi nag-iipon ka, tapos doble yung budget mo dito, iipon mo, tapos hindi mo naman maiiwasan na magpapadala ka sa pamilya mo. Siyempre, yun yung main purpose mo, kaya ka nandito eh. May opportunity na dumating po sa akin na nag-take ako ng exam ng enlisted personnel sa AFP po. Green up ko naman po yun, hindi ako ng pag-aaral ko, nag-stop muna ako. Baka ito na yung susi natin, baka makatulong ako. Na-test na kami ng PFT, physical, fitness, tapos tumawag yung nanay ko na ayaw niya na daw na ipagpatuloy ko yung karir na yun. Sabi ko naman po, bakit po? Kasi po, dahilan niya, ayaw niya na, oo, may pera daw tayo. Pero ayaw niya na uuwi ako na nasa kabaong daw po, yung katuwiran niya sa akin. Di bali na daw po na maghirap kami, basta kompleto po kami. Yung main goal ko talaga, ma'am, makapagtapos ng pag-aaral, tapos makatulong sa pamilya ko. Para maiahon man lang sa kahirapan. Hindi yung isang kahig, isang tuka, araw-araw hahanapin namin yung kakainin namin. Kahit may pamilya na ako, simpleng buhay lang yung kailangan, yung pangarap ko. Kompleto, buo, may pagkakakitaan.
Kung ano yung purpose ko sa pamilya ko, ganun din yung purpose ko ngayon. Awa na lang ng Diyos kung iaangat niya pa ako. Walang problema na hindi problema na ganitong kinakaharap ko. Nandito ako, inahanap ko pa rin yung kalinga ng atensyon ng anak ko eh. Siyempre, hindi ko pa rin maiiwasan na gusto ko yakapin yung anak ko eh. Pero wala akong magagawa kasi may problema ako. Kailangan ko tapusin yung problema na to. Pilit kong nilalakasan yung loob ko, ma'am, para sa kanila. Para ilalaban ko yung kaso na to. Yung unang-unang pumasok sa isip ko, ma'am, pamilya ko eh. Kaya kahit anong ginawa nila sa akin, nagpakumbaba na lang ako. Paano kung may mangyari sa akin? Paano yung pamilya ko? Maliit pa yung anak ko. Pag may nangyari sa akin, kung mamatay man ako ngayon, na-disgrasya ako. Paano yung pamilya ko? Kahit anong ginawa nila sa akin, hindi talaga ako ang katuwiran ko talaga, trabaho lang po. Kung ano nyo man po yung kasalanan ko, patawarin nyo ako. Hindi po ako nag-isip ng masama naman lumaban sa kanila. Una, pamilya ko talaga yung iniisip ko, wala nang iba eh. Dumating sa ganun yung time sa akin na, oo, niyurakan ako, tinapakan yung pagkatao, tinanggalan ako ng karapatan para maghanap buhay sa sobrang takot na rin. Kung natatakot man kayo, natulad ko po na nagkaroon ng boses na tulungan lalo-lalo na ni Sir Bin. Huwag po kayong matakot. Ipaglaban nyo kung ano yung karapatan natin. May Diyos tayo. May mataang Diyos. Marami namang taos-pusong tutulong sa atin. Halimbawa na rin po ng bitag. Kung ano yung nararapat na hostisya para sa atin mula sa pang-aapi nila. Kasiyahan din, pagpapasalamat din sa Diyos na natulungan ako ni Sir Bin. Security din sa akin, dinala niya ako. Tapos sa pagbibigay niya sa akin ng trabaho, malaking bagay na po yun, makakatulong po yun sa pamilya. Sasabi ko lang po, maraming salamat po. Kayo po yung binigay ng Diyos para tumulong sa akin. O ano ngayon, kayo mga taga Dumaguete, kayo mga taga Negros, gising na ba kayo? Doon sa mga ulul at mga nag-uudyok na laban, no match. Kung itapat nyo sa akin si Kong, believe me, hindi ko papatulan yung buwang na hinahamon. Kasi pag pinatulan mo, buwang ka na rin. Gusto ko yung buwang, susubukan ako ng derechahan na walang spasyo, doon magkakaalaman. Hindi doon sa mga taong uhaw at gutom sa sinasabing aliwan or katarantaduhan. Yung mga gustong maniwala doon sa bugok na pag-iisip ng kanyang sinasabing, nilalait mo, nag-resign ng anak ko. Makinig ka, Tebes. Makita mo muna. Makinig ka. Listen to me, listen carefully, listen closely. Sabi mo, the highest form of honor is resignation. Really? Sino ginagago mo? Pag-resignin mo muna, letter of resignation ibigay mo sa Gov para make it public. Hindi, niloloko nyo pa. Sayaw-sayaw ka pa siya tablado. Putok sa buho to. Ngayon, ginagalit mo na ako? Sige, di kita papatulan. Sa labas tayo, pag nagkita tayo, magkakamayan nga tayo, mag-isnaban tayo, or make a move. So ngayon, last week pa nag-resign sa social media, pero nasaan yung official letter na sinusumitin nyo pa rin? Wala pa rin hanggang kasalukuyan. Kaya kayo sa Dumaguete, ginagago kayo nitong kolokoy na to eh. Binubwisit ko na nga para, kumbaga, puntahan ako sa opisina ko, tapos may private gym naman ako, walang camera, tuturuan kita at makikita mo yung bangis. Huwag yung inarte. Wala kang alam. You don't know anything about martial arts. Don't give me a shit na sasabihin mong marunong ka sa martial arts. Pinagtatawanan kita. Kakahiya. Mahihiya yung trainer mo. Kung nag-train ka ba o anong klaseng? Muay Thai ka ba? Muay Thai mo, ito. Hindi yung Ay, Diyos Mariosa. Ito. Pag natuhog I love this job. Oh,
Balik tayo ron sa biktimang naaawa siguro kayo. Kay Jomar. Kahit na yung ACT-CIS party list, kami mag-utol na awa. Ano hong masasabi nila? Panoorin. Isa po sa pinaka-takeaway natin dito, no? Hindi po siya istorya ng isa lang. Hindi siya si Jomar na nag-iisang istorya. Madaming istorya po ng gaya ni Jomar na kailangan din po ng katulong. Imagine po ninyo kung si Jomar kung hindi po nalapitan ang office ni Ben Tulfo, ang bitag po. Imagine po kung nasaan siya ngayon. Baka pumamaya at umiiyak lang siya sa isang sulok. Nag-usap-usap po agad yung mga kinantawan po ng ACT-CIS party. Siguro po kailangan mas palakasin pa yung proteksyon ng mga kababayan po natin. Yung mga rank and file employees po natin, yung mga ganito pong maliliit na tao, hindi po dapat sila may puwang lang sa lipunan na maliit na espasyo lang. Dapat po kung ano po yung karapatan natin, yung karapatan po ng karamihan tao, ganun din po ang karapatan nila. Yung mga naghahangad lang po ng normal na pamumuhay, sila po ay dapat may protection din na nanggagaling sa gobyerno. Dahil po siya ay namamasukan bilang security guard, hindi na po siya makakapasok doon dahil po may, hindi po natin alam yung banta sa kanyang seguridad. Kaya po tayo maghahandog po ang ACT-CIS party list. Hindi man po ngayon dahil po panahon ng eleksyon ngayon at kumbaga tali ang kamay ng ACT-CIS party list sa pagbibigay po ng mga tulong. Pero po marami pong kaibigan na din ng ACT-CIS party list na handang magbigay ng kabuhayan sa kanya. At kami din po, yun po yung masisigurado po namin. Ang maasahan po ni Jomar, right after the campaign po, ma-turn over po namin yung panibagong pagkakataon sa kanya para magsimula ulit. Pero ito po ang gusto natin, yung long term po sana na tulong sa kanya. Kung gusto niyang bumalik ng probinsya, bigyan natin siya ng maliit na kabuhayan doon, payak na pamumuhay, masimple kamumuhay kasama yung pamilya niya. Si Jomar po ay parang simbolo ng mga taong inaapi, ng mga taong inaagrabyado, lalo po ng mga mas matataas at malalaking tao. Ang gusto po nating assurance na ibigay sa kanila, hindi po sila nag-iisa. Malaya po sila at ina-encourage po natin sila lumapit sa aming mga tanggapan at sa mga action centers. Ang bitag po at ang ACT-CIS party list, magkapatid man po ito sa totoong buhay, magkapatid din sa serbisyo. Kaya nga po si Sir Ben hindi po nag-atubili nung tumawag po kay Sir Erwin Tulfo na, "Tol, tulungan mo, meron tayong problema, meron tayong dapat tulungan." Hindi po nag-atubili din si Sir Erwin Tulfo, nag-usap po agad yung magkapatid. Kaya napakagandang collaboration po nito. At ina-encourage po natin na mas marami pa po yung ating pagtulungan, mas marami pa pong Jomar ang ating tulungan, mas marami pang Pilipino ang ating tulungan. Narinig nyo? Hindi ito palabas. Totoong mundong ginagalawan, hindi showbiz. Makinig kayo. Pagkatapos ng eleksyon, hindi ho namin bibitiwan. Hanggang sa matapos ho ito, nasa poder ko, nasa gilid ko lagi si Jomar. Tinitrain namin si Jomar pati doon sa sinasabing the arts of self-defense. Hindi lang ho dyan, pati doon sa sinasabing sa firing range, he will become, kumbaga, multiplier na lang sa office. Hindi yung mga typical, yung mga first liner ko pagdating sa security. Kasi, syempre, sa akin ho, hindi ho ako duwag. Iba hong labanan sa labas eh. May traiduran eh. So, by the numbers. So, kaya si Jomar, hindi ho namin gagawin security. He will become one of us with full protection. Pati ho yung kanyang pangangailangan sa tulong ho ng ACT parties. After the election, nag-pledge na ho sila. Pati yung pangkabuhayan. But you know what? Walang sino man pwedeng hiurakan isang taong humaharap sa tao, naninilbihan sa publiko, pero babastusin mo. Ito ho'y collaboration na ng ibang mga naawa at mayroon pa hong iba. Nagsalita ho, frontliners be the party list. Kumbaga, hindi ho eleksyon, naawa ho sila eh. And start contacting what happened there. Oh, ito ho ang kanilang, kumbaga, ambag. Pagbisita ho sa amin, 20 years na ho kami sa public service, kahapon, nagdatingan ho, ano? Ito naman ang kanilang masasabi. Panoorin. Mga ordinaryong manggagawa na nandyan po para magserbisyo sa publiko. Frontliners po yan kung ituturing natin. From security guards, construction workers, social workers, mga barangay tanod, and coming from me also dahil galing akong MMDA. So ramdam ko ho yung mga frontliners natin sa kalsada like mga traffic constables, street sweepers, yung mga nagtatrabaho po sa grocery stores. In fact, to cut it short, lahat po ng mga empleyado halos na nag-apply ng IATF noong panahon ng pandemya. Yan ho, yung mga authorized persons outside of residence kung tawagin nung kasagsagan po ng COVID-19, mga frontliners po yan. So kami po will be representing them at ang hangad po namin ay mabigyan sila ng mga karagdagang benepisyo, tax-free allowances,
At sa pagkakataong pong ito, magkaroon po ng hustisya yung mga frontliners po na naaapi. Well, si Sir Jomar po ay security guard at dati po siyang fast food crew. At kung makikita nyo ho, sa timeline ng buhay niya, isa siyang frontliner. So yung ganito kong klase ng pagkakataon na ginagampanan mo yung trabaho mo, ginagawa mo ng tama, nasa maayos na kalagayan at posisyon ka ng mga panahon na yon, pero merong mga abusado in authority or in power na mananakit sa'yo, that's the time po na magkaroon talaga ng boses yung mga frontliners. We are very glad na ang AXIS and BITAG Multimedia in coordination with them ay nagkaroon ng pagkakataon na i-secure talaga yung safety ni Sir Jomar. Alam niyo po, yung mga frontliners po natin na inaapi, it has this psychological effect on them. So, mahihirapan po yung mga frontliners na bumalik dun sa trabaho na sinusugal nila yung sarili nila, yung kaligtasan nila, dahil sa trauma na dulot ng mga abusadong tao. In coordination with another party and the MITAG Multimedia Network, kami po ay nakahandang mag-provide ng legal assistance dahil marami naman po tayong mga kaibigan na gusto pong tulungan si Sir Jomar. At kami po yung magiging daan para po maibigay sa kanya ang legal assistance at matapos po natin yung kaso niya hanggang sa dulo at mapanagot po yung dapat managot. Ang tawag ho rito, sana'y puwersa laban sa kasamaan. Sana'y puwersa doon sa mga taong inapi. The oppressed and the oppressor. The grave oppression and grave aggression sa mga taong maliliit. Binibigyan namin kayo ng pag-asa. Paghanggat nandito ho, kami, Tulfo Brothers. Tablahong laban. Wala hong mayaman. May nagsasabi, pag mayaman sa mayaman, tablan laban. Mahirap sa mahirap, tablan. Pag mayaman at mahirap, laging talo ang mahirap. Pag mahirap, kalaban yung mayaman, talo na agad yung mahirap. Totoo ho yan, realidad ho yan. So may pag-asa ho ba? Hindi ho kami para ditong katang-isip. Dito ho si Ben Tulfo tumatayo, bit-bit ko hong bayag ko. Oh, Kong! Labas mo si Kong! Tingnan mo yung itsura niya. Naghahamon ka pa! Or you be ready to shut your mouth and then make your son resign. And then after that, you still want me? Let's meet. Walang camera. Taga mo sa bato. May kalalagyan ka. End of story. Ito naman ang police. Kung ano ho, masasabi nang nag-umpisa na ako kahapon, bumunta mismo rito para mag-imbestiga at kuha ng salaysay at ang masasabi ng Las Piñas Police. Kaya kayo sa Homeowners Association, open your doors for the investigation. All the evidence, videos, either you work with us or else magpapakita kayo obstruction of justice. Watch this. Nakuhanan na po natin ng statement. Ang susunod po kasi dito, mangangalap pa kami ng mga ibang ebidensya na pwede naming isama dun sa pagpa-file ng kaso. Kinakailangan mas husing investigation ito, hindi lang basta-basta pinafile yung kaso. Dapat aside from the statement given by SG Pajares, meron din kami titignan na mga ibang anggulo. Like for example, yung mga witnesses, other than him, yung mga nakakita, yung mga kasama niya, mga security guards. And if it's still possible, we will also request the Homeowners Association to provide us or to make these security guards available for the statement taking since they are the one who witnessed the incident. Sabi ko nga sa kanya kanina during our investigation, sabi ko, as much as possible, sabihin lang niya at gawin lang niya yung tama. Kami naman, lalo na mahigpit na pinagbilin ng aming Chief PNP, si Police General Junardo Carlos, na we provide not only advice, kung hindi bigyan namin siya ng necessary protection pagdating sa pag-file ng kaso. And if possible, pagka meron siyang hearing, bibigyan namin siya ng kaukulang protection. Kasi ang kailangan dito, yung spirit of justice lumabas. Hustisya para sa mga taong katulad niya. Kasi kami sa PNP, once na may mga ganyang bagay, yan yung role namin na dapat gampanan. Kami yung tutulong para ma-file yung kaso, para yung tao, kahit tingin niya sa sarili niya na maliit siya, mabibigyan namin ng tamang hustisya na hinahanap. FYI, si Colonel Santos, kasama ho namin sa mga mapapanganib na operasyon ng drugs. Paglusob ho, kasama ho kami.
Kaya ho namin sinasabi sa inyo, palaban ho yan. Is quiet, cool, pero hindi ho iba ho to. Nakasama ho namin to. Proven na ho to sa mga drug raids, mapapanganib. Hindi ho biro. Siya ho tatayo, nag-imbestige na ho sila. So mga boss, kami nagsasabi lamang sa inyo. Tututukan ho namin, hindi palabas, marami nagsasabi, tinetelegraph niyo Mr. Tulfo. Oy, Lolo Ben. Pag ganyan, makakalusot. Walang lusot kasi sa parting to, dito magkikita. Pumunta si Kurt ng Maynila. Siyempre, sasakay ng eroplano. Pag sasakay ka ng eroplano, gun ban ngayon, siyempre, kahit na may LTAP ka, permit to carry ka, isusurrender mo sa airline para makapunta ka rito. Ngayon, siyempre, hindi naman yan magbubus, hindi naman yan mabilis ang travel niyan. Tanong, saan ka nakakuha, Kurt, ng LTAP mo? Kung may LTAP ka man, saan ka nakakuha ng gun ban exemption mo? Ngayon, takbo ka sa tatay mo. Gusto ko marinig sa tatay mo. Ayan, kita mo yung ginawa ng proud, look at this proud father. Hey, pakita siya na may LTAP. At sabi niya, mag-resign daw ako. Lol, pag-resignin mong anak mo kasi maiipit ngayon. Nagpapatunay, kasi sabi ko nga, ipolygraph test natin si Kurt at saka yung guard. Ipa-drug test natin pareho, kasama, ikaw at ako, para malaman kung sino nagpatoto. Alam ko naman, hindi nyo tatanggapin. So si Kurt, nagsabi na siya, magre-resign na ako. Si Kurt ba to? Sino ba itong pangalan? Tama ba? Kurt ba to? Si Kurt, itong kolokoy na to, nag-resign na raw siya. Nasaan yung papel? Pakita nyo sa media. Ibigay nyo roon sa office ni Go. Kayo dyan, mga kapatid namin sa media, huwag kayo matakot kasi. Duwag masyado kayo Ilabas nyo, hanapin mo yung resignation letter para makita na official na yan, para maisumite doon sa sanggunian, para pumasok dito. Hindi palabas. Kita mo yung proud tatay nakaganon pa. Parang akala mo, ang galing ng martial arts niya. Tiyan mo, bondat naman. Butok sa buho na to. Proud ka pa. Mariosep ka. Nakikita mo. At yung aking sasabihin sa'yo, galit ba ako sa kanila? Of course, sino hindi magagalit? Nanghahamon Parang nakakalalaki. Pag pinatulang kita, hindi para sa entertainment. Totoong mundo. Umpisahan mo, tatapusin ko. Wala akong sinasabing iba kasi baka magsasabi ka, hindi ito threat. You have threatened so many people sa Negros. Takot sa inyo. Maraming takot sa inyo, makapangyarihan kayo. Pagdating dito, hindi. Gagawin kita, kung ikay agilarong, gagawin kitang sisiw dito. Cobra ka, bulate ang kakaraman. Ang tigre ka, hindi. Akin yun Dinadaan mo lang sa tawa. Tinatawanan din kita. Excuse me? Hamon ka pa? I will invite you. Lalaki sa lalaki. Bibigyan kita ng pagkakataon to visit our office. Dito tayo mag-usap. Walang camera, walang security. One-on-one. Tuturuan kita. Hindi ako nagbibiro. Ng tamang moves. Para man kahit na paano, nagbigay ako sa inang skills na kinakailangan mo. Hindi para dito. Para dito. At ito, hindi mo gagamitin yung alam mo sa kasamaan. Magkaibang mundo natin. Sa panig ako ng kabutihan, sa panig ka ng katarantaduhan, kagaguhan. Kakasa ka pa. Mariosep ka. Mayos ka nga. Tule Erwin, what do you say? Napakinggan nyo na ba ang daing ng mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalad. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Medyo dito hyper ho ako, Siguro sa coffee. Kasi kanina, iba ho ang dating sa akin. Take note, I do not condone violence. Sometimes you see it coming into my mouth. Siguro slip of the tongue. For the last 20 years, sanay ho ang bitag. At ang labanan ho sa bitag, totoong mundo. Kung papanoorin nyo lang ho from the beginning ang bitag up to the present, kung sino-sino yon,
makikita niyo ho, marami yung nagsasabi na bugbog ka sa customs. Mali. Kami, ang kinulong sa customs, lumabas kami nang wala kami mga black eye. Labanan yun. May sumubok sa amin dito kung marami pang iba, if I can remember. But for the last 20 years, thank God, that God has protected me. And God knows exactly kung anong mission ko sa mundong ito. Hanggat nandyan ang pong may kapal, above all, ang pong may kapal. At alam mo, ang pong may kapal, kabutihan. Utos ng pong may kapal, ipagtanggol ang mga taong walang kalaban-laban. Ipagtanggol ang mga mahihina. Tumayo ka sa panig na mga balong binaabuso, niyuyurakan. At yung mga alila na walang magulang, ipagtanggol. Utos ho yan. Sa kabila niyan, utos din naman kung may kapal sa kawikaan kung inyong matatandaan. Gagamitin ko ho ito mga Bible verse na naniniwala po ako na hindi ko ginagawang topic. Yung Proverbs, there's Proverbs and kawikaan sa Tagalog. Sa parting to, ako'y magsasabi sa inyo, pati ngayon sa aming advocacy namin, sinasabi namin, pag umpisa ng programa, advocacy namin. The Proverbs, eto hong kawikaan na sinasabing ituro mo sa anak mo yung mga bagay na tama sa mundo habang siya'y bata pa. Para paglaki niya, hindi niya makalimutan yung magandang aral. Yung turo na paggalang. Ito yung sinasabi nating Proverbs 22 verse 6. Hindi ako maisabi niyan. Naniniwala ako, mga boss. Mas maganda siguro baka sabihin nyo, hindi. Ituro sa bata ang daan. Dapat niyang lakaran. At hanggang, eto ho'y sasabihin, paglaki niya, di niya ito malilimutan. So nasa magulang ang aral. Sa ama, paano kung ang ama pasimuno? Proud sa ginagawa. Abay, yan, kawikaan. Ayan na. In English, Proverbs din ho yan eh. Siguro yan. Train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. End of story. Kaya nga ho, kami, naniniwala ho kami sa mga ginagawa ho namin, hindi para pasayahin. Sa puso ho namin, marami na hong ipinagkaloob ang pong may kapal sa bitag for the last 20 years. Kaya mission namin, korosada namin, advokasya namin, naniniwala ho kami. Ipagtanggol ang mga simplet, walang kalaban-laban ng mga tao. Ito yung mga taong pag nagsalita, pagos hanggang buto. Siguro narinig nyo kanina, pagos hanggang buto. Maluluha kayo, sinabi kanina ni Jomar. Paano naman yung mga taong nabigyan ng pag-asa na may tatayo? Makinig ka lang sa kanila, maluluha na sila sa tuwa. Kinig kayo mga loko-lokong politiko, ha? You don't own yung lugar na pinagsisilbihan nyo. You don't own the city hall or capitol or whatever office na nandyan kayo. Kaya kayo naninilbihan, pagsilbihan ang taong bayan, niluklok ng tao, pasweldohan ng gobyerno, hindi abusuhin yung tao. O sino yung mga nagsisiga-siga dyan? Hindi nyo pag-aaris ang pag-aaring Dumaguete or Negros Oriental o kahit saan pa man kayo. Kaya yung naghahamon sa akin, hamon pa more. Sige, baka sakaling magbagong isip ko. Pero para dun sa mga YouTuber, mga luko-luko, battle of YouTuber, yung ginagago ninyo. Ang totoong labanan, hindi sinasabi, nagkakasubukan na lang, umpisahan, tatapusin. Ganon ang aking statement. Wala akong sinabing iba kasi baka sa namin. We don't want to speak violence, but we know the language. Good morning, Congressman Tebes. Do you still want to be trained sa bitag practical school of dirty fighting? Ganun lang kasimple. You know where to call me.
Alam mo rin kung saan ako pupuntahan. Magde-demo muna ako sa'yo or bibigyan kita ng sample. Let me see kung paano kabilis yung suntok mo. I will deflect it, believe me. Then, sport lang naman ang pinag-uusapan. Huwag na natin i-YouTube kasi gusto ninyo, tingnan nyo na lang yung mga kunting-kunti tidbits. Tingnan nyo, ikumpara nyo na lang mga boss. Tinatapatan ko lang ho yung sinasabing siga sa siga eh. Para doon sa mga iba, nag-aasam-asam, gugutom na, sige na, maglaban na kayo. Sinong niloloko ninyo? Lokohin nyo yung lelong nyong panot. I see you later. Adieu.